guys! Welcome back to our channel! So for today's video, si Mama Bear ang kasama niya! Wala naman tayo ngayong guys, ganap. So, ang mangyayari ngayon ay meron akong sasagutin ng mga katanungan tungkol lang sa aking sarili. Kikwentuhan ko kayo, ganun. May mga sasagutin akong tanong para medyo naman tayo, makilala nyo si Mama Bear kung mga pinagagawa ko dati hanggang ngayon. Ganun, simula na nag-aaral ako, nung dalaga ako, nagkaasawa ko, hanggang sa maging anak ko tong makulit na sayon na to. Ayan, magkwentuhan tayo guys. Ayan, so eto na nga guys ang unang katanungan. Gagawin natin to habang tinatahi natin yung pajama ni Sayon kasi butas. Siyempre, ayan naman ang mga ginagawa ng mga nanay. Pagdatahi ng mga butas-butas na damit dito sa pamamahay. So, day off ko ngayon, kaya magkwentuhan tayo. Ang unang tanong ay, ano ang kalokohang ginawa mo nung dalaga ka pa na hindi mo makalimutan? Kalokohang ginawa ko nung dalaga pa ako. Siguro nung high school ako. Kasi lagi ako nagka-cutting. Naalala ko, nung third year ako, lagi ako nagka-cutting. Kasama ko si Mara ba yun? Shout out sa'yo, Mara Suryo. At saka si, Arlene Mayco ba yun? Shout out. Kasi pumupunta kami dun, tumatambay kami sa likod ng school ng Matay. Sa may Project 8, Ismael Matay Senior High School, guys. Dun ako graduate. Dun ako nag-aral ng high school. Tapos tumatambay kami sa likod. Kami nun third year. Punta kami sa likod ng school. Tambay kami dun sa may tindahan. Tatlo kami babae. Bili kami yosi kami doon. Tapos bili kami Red Doors. Ambagan kami tatlo. Tapos babalik kami pagkatapos ng break time. Yun, may mga amats na kami pagpasok. Kilala nga yung section namin dati nung third year na section Nazaret, mga lasinggero at lasinggera. Ganun. Ayun, naalala ko. Tapos meron pa guys, meron pa akong isang tropa, si Levi. Yun, lagi kapag wala akong pag wala akong lakad na nagcutting ako dun sa kasama ko ngayong classmate ko. Si Levi naman kasama ko. Magka-cutting kami, pupunta kami dun sa may sa may park. Saan ba tawag doon? Plaza. Tapos tatambay kami dun maghapon, di na talaga ako babalik, di na kami babalik sa klase. Simula pagpasok hanggang uwian. Ganun ako kaloko dati. Tapos syempre, bait-baitan tayo. Lahat naman tayo, nung high school may kalokohang ginawa na sinisikret lang natin sa mga magulang natin. So, ayun yung para sa akin. Next question is, ano ang pinaka nakakahiyang pangyayari mo noong dalaga ka pa? Pinaka nakakahiyang pangyayari ko, lagi akong sinusundo ni mama. Nakakainis. Kasi yung mama ko guys, sobrang strict nun ng mama ko. Yun nga sobrang strict. Kabaliktaran pasaway yung anak. Sobrang strict yun. Tapos, lagi niya akong sinusundo kung nasan ako magpunta. Ayaw niya nawawala sa paningin niya. Pero ang mama ko guys, malumanay lang siya lagi magsalita. Hindi siya sumisigaw. Tapos, hindi siya nagmumura. Pero dahil syempre, ang nanay at anak, may commitment yan, may connection sa isa't isa. So, kilala ko si mama kapag galit na ba siya or hindi. Sa paningin ng iba, siguro ganun lang, kalmado lang. Pero sa akin, putik, kinakabahan na ako nun kapag sumabi na yun ng beber. Pwede na! Uwi ka. Gaganon. Kasi ibig sabihin, galit na yun sa akin. Diba?
Ganun siya katindi. Ganun yung impact ni mama sa akin kasi sobrang strict niya, guys. Tapos sinundo niya ako. Paglapit niya sa akin, kinurot niya ako sa singit. Ang sakit. Aray Ngayon yung ko. bike, nabitawan ko. Tapos naiyak na ako dun sa ex ko ng tomboy na kasama ko. Sabi ko, uwi na ako. Takbo ako. Pag sinusundo ako ni mama, ugali ko yon na pag sinundo niya ako, uunahan ko na siya makauwi. Hindi ako sa kanya sasabay kasi nahihiya ako eh. Tapos pangalawa naman na nakakahiya. Naliligo kami ng ulan nun. Naalala ko ng mga tropa ko sa labas. Kasi, kaya ako nakaligo ng ulan. Bawal ako maligo sa ulan, guys. Bawal ako lumabas. Tulog sila. Tanghali. Umulan. Ang lakas. Kasi, sabi ni mama, kaya bawal ako maligo sa ulan noon. Dahil madumi daw yung tubig. Galing daw dun sa bubong. May mga tai-tai ng pusa. Ganun. Hindi naman si mama, hindi maarte kasi mahirap lang din buhay namin dati. Nag-iingat lang din talaga siya na magkasakit ako. Kasi ganun din ako ngayon sa anak ko, guys, na ko siya. Na-adapt ko siya. Ngayon, syempre, naiintindihan ko na si mama kung bakit siya ganun. Tapos, ayun nga, tumakas ako. Naligo ako sa ulan. Tapos, nagising siguro si mama. Nagkakatuwaan kami, naliligo kami sa ulan, guys. Tapos, nagsasayawan kami doon. So, tawag dito yung lugar namin sa Ambuklaw. Sabay, iskinita kasi yun, squatter. Doon kami, nagsasayaw kami sa gitna kahit may mga dumadaan na tao. Tapos naliligo kami sa ulan. Sabay si mama lumabas, paglapit sa akin, ang dami namin, may mga boys na mga kababata ko. Tapos yun nga, yung mga tropa ko na babae. Sinabunutan ako ni mama. Aray Umuwi ko. ka. Nakapayong si mama. Umuwi ka. Sabi niyang ganun. Natulog lang ako, nalingat lang ako, andito ka na. Sabi niyang gano'n. Yari talaga ako pag uwi eh. Galit na galit si mama, sinabunutan ako. Tapos nung mga pagkatapos ng pangyayari na yon, hindi ko alam kung kailan ako lalabas kasi nakakahiya eh. Sinabunutan ako dun sa labas. Dun silang lahat. So, next question. Anong gawain na gusto mo noon na hindi mo na ginagawa ngayon? Anong gawain na gusto ko noon? Tumambay sa labas. Tambay ako dati sa labas lagi eh. Sakali. Tsaka lagi ako nagbibingo sa labas. Yun yung mga gawain na gustong gusto ko dati. Maghapon yan, nasa labas ako niyan. Pero ngayon, hindi ko na ginagawa. Kasi may pamilya na ako. Parang, na kasi, parang adulting na rin. Tsaka si Papa P, ayaw niya talaga ng ganun. Yung patambay-tambay ka sa labas. Sabi ko nga sa inyo, guys, sa tagal ko dito sa Antipolo, 8 years na ako dito eh. Marami ako ditong hindi kilala. Hindi ako lumalabas dito. Mga kaibigan ko dito, yung mga kaibigan lang din ni Papa P. Sila lang din yung mga naging kaibigan ko, kakilala. Hindi ako lumalabas dito pag walang ganap. Yung kunyari, wala kaming gatherings. Hindi ako lumalabas, yung tatambay lang. Sana all. Ang cheap tignan, kala mo talaga Yun nga, parang ang pangit tingnan. Tapos, may anak na kami, ganun. Yung iba kasi, kasama pa yung anak, ganun. Tapos marurungis yung anak. Ayaw ni Papa P ng ganun. Ako din naman, sa sarili ko, ayoko na rin ng ganun. Gusto ko na sa bahay na lang kami. Tapos, naisip ko rin kasi, okay na yun, at least, ranas ko na yun dati, na-enjoy ko na. Kumbaga ngayon, focus na lang dito sa bahay, sa pag-aasikaso dito sa bahay. At least, hindi ako dun ignorante, di ba? Pagka sinabi nila, pag dumadaan ako dyan sa labas, kunyari, sabihin, ang arte naman yun, hindi naman yun lumalabas. Sa isip-isip ko, sabihin ko, hindi nyo alam, laking kali din to. Hindi ko lang pinapakita sa inyo kasi, syempre, di ko naman lugar to eh. Ito lang kami, sa bahay lang kami, di ba? At saka, iwas chismis pa nga pag ganun. Nakapirmi ka sa bahay.
So, ayun. Next question, please. Sino ang akala mong magiging matagumpay sa mga kaklase mo noon? Ikaw ba yun o hindi? Inakala ko magiging matagumpay? Parang wala naman. Gago! Feeling ko lahat kami patapon. Charis! Hindi. Wala naman akong naisip nun kasi hindi ko naman naisip yung mga ganong bagay dati. Ano lang, ang masasabi ko lang ngayon, siguro, karamihan sa mga yung kung sinong mga magagaling dati, yung matatalino ba? Parang pansin ko, kung sino pa yung mga graduates, karamihan, di naman nila nagamit yung mga pinag-aralan nila. Pero, yung mga ibang classmates ko naman na parang, yung tipong pagka tingin mo sa kanya, parang sasabihin mo na, wala, hindi naman tumatalino, walang mararating to sa buhay. Parang ganun yung sasabihin mo. Pero ngayon, sila pa yung yung magaganda yung trabaho, maayos yung buhay. Tapos ako, ito lang, simpleng tao lang. Di wow. Yun siya. Next question. Ano ang pinakamasamang pangyayari sa school na nagpaiyak sa'yo? Pinakamasamang nangyari sa school na nagpaiyak sa akin? Meron ba? Ay, nung elementary ako, nung ako, grade 6 pala. Kasi meron akong kaklaseng babae na, syempre, pag mga bata sa school, harutan, ganun. Ang harot ko kasi nun, inano ko yung puwet niya. Ginanon ko yung puwet niya. Tinusok ko. Tapos, sakto yun, nang tinusok ko siya. Tapos, sumiar daw siya. Ang sakit daw kasi, yung tinusok ko. Tapos, sumiar siya. Sabay, umiiyak siya. Paglabas niya, sumbong siya sa teacher. Dumudugo daw yung anik niya. Tapos, nung uwian, sinumbong niya sa mama niya. Sabi niya ganun, may dugo nga daw yung dumudugo daw yung niya. Yung perlas niya. Tapos di galit na galit yung mama niya sa akin. Sabi, papuntahin mo magulang mo, hindi magandang asal yan, ganyan. Ganun daw, kasi daw masama daw yun dahil bastos daw yun. Oo, kaso lang, syempre para sa amin, harutan lang, ganun. Pwede na! Tapos, eto na, pumunta kami sa, guidance, sa principal office. Tapos, kinausap yung nanay niya nung guidance. Sabing ganon, baka din po, first menstruation ba ng anak nyo? Tinanong siya. Hindi pa daw nagkakaroon. Tapos, check nyo na lang din po, ma'am, sabing ganon yung principal. Kasi, yung sa guidance, kasi baka naman menstruation lang yan. Sabing ganon. Kasi tinatanong ako kung grabe daw ba yung pagkatusok or what. Wala, yung normal na harutan lang yun. Sa puwet. Hoy! Nakulangan nyo! Anong tawag daw? Finger. Alas man ang bunga mo, ha? Tapos sabi, kinabukasan daw daling kay magulang ko. Hindi ko naman pinapunta si mama kasi nga, alam ni mama mabait ako sa school. Wow naman! Wow! Tapos yan, kinabukasan, na-confirm ng nanay niya, sinabi niya sa teacher namin na, yun nga, first menstruation niya. Tapos ang ginawa na lang ng nanay niya, dahil hindi pumunta yung magulang ko, sinabihan ako na wag mo nang uulitin yun kasi masama yun, hindi magandang gano'n yung ginagawa kasi bastos ganito. Ayun yung nagpaiyak sa akin nung nag-aaral ako. Next, ano ang course na akala mong tutuparin mo noon pero binago ng tadhana? Course ko dati na gusto talaga is cosmetology. Yun yung gusto ko, pangarap ko talaga kasing tsaka mahilig, hanggang ngayon, mahilig ako, di ba? Naggagawa ako ng mga eyelash, sa mga customer ko dyan, baka naman.
nag-eyelash ako ngayon, tas mahilig ako maglinis ng kuko. Dati pa nga natandaan ko yung mga kapitbahay namin. Meron kasing nabibili sa school na tagli 5 pisong cutics. O, tas syempre yung Mertiolet tsaka yung ano ba yung color pink? Cuticle remover yon. 5 piso lang dati yun. So, ayun, ewan ko ngayon kung magkano na. Mahilig ako, nag-offer ako dun sa mga nanay ng kalaro ko na linis po, ganyan. So, linis sila sa akin. Nila ako 5, 20. Natutuwa ako. Tapos meron kasi mamang pansarili niya lang na gamit na pusher, tsaka nipper, ganun, may brush siya. Yun yung ginagamit ko. Feeling ko talaga nagmamanicure ako nun. So, yun, yung gusto kong course dati. Kaso lang na nag-college na ako, biglang di daw available yung ganong course, tinanggal na daw yun. Tapos pangarap ko dati na magkaroon ng sariling salon. Kaso lang yun nga, naiba ng tadhana, hindi natupad. Next question. Ano ang ugali mo sa school na dala-dala mo pa rin hanggang ngayon? Mapang-asar. Ganun. Hanggang ngayon mapang-asar ako, maharot. Ganyan. Classmate ko dati nung high school, pag magkikita kami or magkakausap, lagi, sinasabi nila, ganyan pa rin ugali mo. Kasi kwela pa rin daw, ganun, palabiro, joker. Ganun na ako tingnan kasi mukha ata akong payaso. Ano ang first impression mo sa asawa mo? Noong una mo siyang nakilala. First impression ko sa kanya, bakla. Oo nga. Alam niya yan. Alam niya. Sinabi ko, para siyang bakla. Kasi, magkatrabaho kami dati sa Mang Inasal. O, di ba alam ng anak ko? Kasi nakwento na namin. Kwento ko na yun sa kanya. Magkatrabaho kami dati sa Mang Inasal. Tapos sa Mang Inasal, ako, counter ako doon. Kahera. Tapos si Papa Pinaman, taga-assemble ng pagkain. So, siya ang taga-bilang ng manok. Yung mga iniyaw na manok. Tapos, meron kaming lapel. Tapos, doon kami nag-uusap. Sasabihin kung ilan na lang yung available chicken. Ganun. Tanong ako ng tanong nun. Tapos, sabi ko, QC. Tawag sa kanila QC kasi quality control. Sila yung ng mga pagkain. Di sabi kong ganyan, QC, ilan na lang yung chicken ito, ganyan. Suba ko lang, naririnig naman ako pero hindi siya sumasagot para siyang wala naririnig. Una, hindi ka talaga niyan papansinin, lalo na pag di ka niya ka-close, stranger ka para sa kanya. Tapos yun, syempre para sa akin, trabaho kasi yun dapat sumasagot ka, ganun, pa naman, parang dati kasi mainitin yung ulo ko sa trabaho. Tapos, kala mo kung sino din, gusto agad sasagutin siya. Ayun, hindi siya sumasagot. Tanong ako ng tanong kung ilan na lang yung chicken. Tapos, pumasok ako ngayon dun sa loob na nawalan ako ng pila sa counter. Pumasok ako sa kanya, tinanong ko siya, tinatanong kita, sabi kong ganun, kung ilan na lang yung manok sabi kong ganun sa kanya. Galit ako. Si bakla, hindi pa rin tumitinag, nag-assemble pa rin siya ng pagkain para siyang walang narinig. Nakakabisit talaga, ang sarap sakalin. Tapos dahil ganun nga yung pinakita niya sa akin, sabi kong ganun, bakla ka ba? Sabi kong ganun, yung manok hindi sumasagot, sabi ko. Tapos ako na yung nagbilang dun sa may pagkabilang ko, binagsak kong ganun yung pinto. Kasi nabibistak sa kanya. Tapos pag nakikita ko siya araw-araw sa trabaho, sabi ko nakakabisit ng bakla na to. Sabi ko ganon. Tapos di natin alam na magiging asawa ko pala, bakla pa akong sinasabi. Next question. Ano ang bagay na hindi ko inasahan na magbabago sa akin nung nagkaasawa ako? Hindi ko inasahan na magbabago sa akin. Magiging mabait ako. Oh my God! Wow!
Hindi ba ako mabait dati? I mean, hindi ko inasahan na gano'n, na magiging marespeto ako sa kanya. Kasi dati, nung jowa pa lang ako, hindi pa asawa. Kasi ang tanong, nung nagkaasawa anong hindi ko inaasahan na magbago eh. Ang iniisip ko dati, kahit mag-asawa ako, hasta ako na wala akong pakialam, na parang hindi ako susunod sa kanya, ganun. Yun yung mga hindi ko inaasahan na mababago ko, na magpapakabait na pala ako pag nag-asawa ako. Pwede na! Next question. Ano ang pinaka nakakatawang away namin mag-asawa? Ano pinaka nakakatawang away namin? Yung dati, hindi ko matandaan kung ano na talaga yung complete detail. Pero ang pinag-awayan lang namin nun is remote. Dahil sa remote lang ng TV. Umabot kami sa sakitan. Dahil sinaktan niya ako, nasaktan niya ako nun eh. Umuwi kami ni Sayon, lumayas kami, pumunta kami dun sa Bulacan, sa ate ko. Dun kami, nag-stay kami dun ng 10 days. Kasi, dahil sa remote lang. Di ba, ang baduy? Kung alin pa yung mga mabababaw na pinag-aawayan, yan pa yung lumalala. Nakakatawang isipin. Kasi pag naaalala mo, ewan ko kung naalala niya pa yun. Si Papa Pipa naman, ulyanin pa naman yung mga dati nakakalimutan na. Next question. Ano ang pinaka hindi ko malilimutang sandali nung pinanganak ko si Sayon? Ang hindi ko pinaka malilimutang sandali, nung pinanganak ko siya, akala ko nakapikit lang kasi siya. Nun yung mata kasi ni Sayon, di ba, singkit? Parang pusa, ang liit. Talagang nakaganon lang siya. Syempre, ganun pala din yung mga sanggol, mga nakapikit pa. Hindi pa mulat yung mata nila. Tsaka, hindi pa pala sila nakakakita noon. Tapos, kinabahan ako. Kinabahan ako noon. Kala ko, Bulit na. Oo, kala ko nakapikit kasi siya eh. Hindi siya dumidilat. Kaya sabi ko dun sa may midwife, nag-aalala. Sabi ko, hala, bakit na Sabi ko ganun, hindi siya dumidilat. Ganun talaga ako. Siyempre, bagong panganak pa, parang groggy ka din nun eh. Tapos nag-aalala ako nun, hindi siya dumidilat. Sabi nung midwife, hindi mami, natural lang yan. Hintayin mo baka mamaya or bukas didilat na yan. Tapos nung dumilat na pala siya, talagang sadyang maliit yung mata niya. Kasi nga, sa niya, singkit siya. Yun, talagang kaya sabi ko, ito na ba yun? Ito na yung mata niya, dilat na to. Kasi nga, singkit siya. Nakuha niya yung mata ng papa niya. Kala nga nila, anak to ng hapon eh. Pwede na! Next question. Ano ang ugali ko na binago ko o isinakripisyo ko para sa anak ko? Siguro yung pagiging ma-pride. Oh my God! Wow! Binago ko yung ugali ko ng pagiging ma-pride nung nagkaanak ako kasi sinakripisyo ko yun. Kumbaga, imbis na, kunyari, pag nag-aaway kami ni Papa P, syempre yung pride ko dati, iba kaysa sa ngayon. Ngayon, pag nag-aaway kami, na lang, parang tinatanggap ko na lang na kahit pag kunyari nag-aaway kami, ako yung nagpapakumbaba, ganun. Pero dati, kasi may anak kami, iniisip ko lagi yung anak ko na ayokong umabot kami maghiwala, yung mga ganun. Kaya binago ko yung ugali ko na na magiging mapagbigay na ako, ganun. Sinakripisyo ko yung pride ko, kumbaga. Next question, please. Ano ang pinaka nakakatawang sinabi o ginawa ng anak mo na hindi mo malilimutan? Nung pinilit niya kasi tumatay siya noon. May video yun nasa Facebook. Eto guys, panoorin nyo.
akong iyak, guys. Di mo alam kung maawa ka o matatawa ka eh. Pero, yun nga, sabi ng mga nasa comment, pati yung papa niya, pinilit mo ata kasi tumain, hindi ka naman natatae. Parang tanga din eh, no? Pinilit niya naman talaga tumain, hindi mo siya natatae. Tapos nung hindi siya natatae, nagagalit siya dun sa bowl. Loko-loko. Next question. Last na question na to. Ano ang pinaka may pagmamalaki ko sa sarili ko bilang ina ngayon? Ang mapagmamalaki ko ngayon bilang isang ina is yung pagiging hands-on ko sa anak ko. Ayun. Unang-una yon na hindi ko pinapabayaan yung anak ko. Pinagmamalaki ko kaming dalawa ni Papa P. Kasi hindi naman kasi lahat ng nanay sobrang hands-on sa anak. So pinagmamalaki ko yun. Natulungan kaming dalawa para maalagaan namin si Sayon. Tapos hindi rin lahat ng mga mami kayang magtrabaho. Tapos, at the same time, kaya ding alagaan yung anak. So, pinagmamalaki ko yun. Sana all. Na habang nagtatrabaho kami, kaya naming matutukan yung anak namin nang hindi kami nagpapaalaga sa iba, ganun. Ang setup namin, pag umaga, katulad ngayon, ang schedule ng pasok ko is 4 a.m. ako gigising. So, 5 a.m. aalis na ako niyan. Pero dapat, nakahanda na yung mga susuotin ni Sayon para sa school. Kasi, ang pasok ni Sayon is, 6 a.m. to 12 p.m. ng tanghali. So, dapat, bago ako umalis, naka-hanger na yung uniform niya, yung mga susuotin niyang underwears, yung medyas, ganun. Basta yung gamit niya, yung laman ng bag niya, dapat okay yon. Para pag kumilos na si Papa P, then syempre nakalis na ako ng madaling araw. Si Papa P naman yung kasama ni Sayon, gigisingin siya ni Papa P, asikasuhin siya, papaliguan siya, ihahatid siya sa school. Tapos after maihatid si Sayon, matutulog ulit si Papa P kasi 8 a.m. may pasok siya. So syempre nasa school si Sayon. Tapos uuwi si Sayon ng tanghali. Ngayon, si Papa P naman, habang waiting siya ng mga parcel, kasi nag-wait sila dun sa hub, dun sa may sa bagsakan ng mga parcel, ibabagsak dun ng truck yung mga parcel eh. So, habang waiting siya, may time siya na saglit lang na pagsundo kay Sayon. So, pag nasundo niya na si Sayon, uwi sila dito magtatay. Tapos, kakain sila ng lunch. Papakainin niya yung anak niya. Tapos, iiwanan niya na dun kila mama. Dun sa biyanan ko. Kasi malapit lang din sila dito nakatira. So, yung pag-iwan na yon, para lang meron si Sayon kasama. Kasi, hindi naman na si Sayon alagain. Hindi niya pa kayang mag-isa maiwan dito sa bahay. Kung kaya man niya, hindi pa kami tiwala na gano'n na iwanan lang siya mag-isa. So, iniiwan lang namin siya kila mama. Pero, dito lang din kasi yung ni Papa P, yung destino ng pagdi-deliver niya. Kaya, pag nagdi-deliver siya sa bahay-bahay ng parcel, nadadaanan niya yun si Sayon kila mama, tsaka naglalaro si Sayon sa labas. Nakikita niya rin yung papa niya. So, parang ayun lang, para hindi siya maiwan mag-isa dito, nandun siya. Tapos, pagka 4 p.m. na ng hapon, nandito na ako sa bahay. So, pagkatapos maglaro ni Sayon sa labas, uuwi na siya. Tapos, ako naman, nag-aasikaso ng dinner. Tapos, mag-uuwi na ng gabi si Papa P. Ayun, may pagkain kami dito. Ganun yung namin, setup namin araw-araw. Tulungan kami. Tapos, syempre, di ba, habang nandun si Sayon sa lola niya, yung papa niya naman, nandiyan lang na nagtatrabaho. Hihingi siya pang merienda sa papa niya. So, it means, hindi pa rin napapabayaan yung pagkain niya. Kami pa rin yun. Ganun. Pagkain niya, yung pag-aasikaso sa kanya, kami pa rin yun. Kaya yun yung mapapagmalaki ko bilang isang ina. At mapapagmalaki namin dalawa bilang magulang. Na sobrang hands-on kami sa family namin, sa binuo naming family. Sana all.
At saka proud ako sa sarili ko kasi nauna ko muna yung para sa anak ko. Minsan nga nagagalit na si Papa P kasi ang dami kong gastos. Magtatanong siya, bakit ang dami mong parcel? Siyempre siya yung nag-deliver sa amin eh. Nag-aano lang si Papa, ba't ang dami mong parcel dito? Ay, ang pinagbibili mo, ganun siya. Tapos sasabihin ko, sa anak mo yan. Binilan ko ng ganito yung anak mo. Binilan ko ng laruan para masaya siya, ganun. Binilan ko binilan ko ng damit. Yung mga ekikan lang namin magnanay na pag may nakita kasi ako, gusto kong ibili kay Sayon. Ganun ako, guys. Tsaka lalo sa pagkain. Pag si Sayon talagang nagturo na, gusto ko mama nung ganito, food trip tayo, ganito. Yan. Di bali nang maubos yung pera ko sa amin magnanay, kakakain namin. Masaya ako doon, lalo na pag nagbabanding kami dalawa magnanay. Yun, talagang naglalaan kami ng oras. Para sa akin kasi, hindi dahilan yung pagtatrabaho eh. Tsaka bawal sa amin mag-asawa yung dededmay namin yung anak namin kasi pagod kami sa trabaho. Hindi, para sa amin hindi ganun. Tsaka hindi dahilan ang trabaho para mawalan ka ng oras sa kanya. Kasi dapat nababalance mo yun. Para sa amin lang Tsaka iniisip ko, swerte nga nung may mga nag-aalaga sa anak eh. Yung mga may taga-alaga. Swerte kayo kasi kami wala kaming taga-alaga eh. Meron lang, ganun lang, taga-bantay. Yung mama tsaka papa naman ni Papa P, may mga alagain din. So, hindi talaga sila makakapokus para alagaan pa si Sayon kasi mga alaga nila yung anak ng kuya ni Papa P. Kaya, hindi talaga namin yan siya inaasa. Dati, nung nakatira kami kila Papa P dun sa magulang niya, hindi ko rin inasa yung anak ko. Sa totoo lang, paborito ng lolo si Sayon. Makalolo siya. Pero, para sa akin, pag time ko na bilang mami or time na namin bilang magulang, ayoko nang may nangingialam. Gusto ko ako yung magsisweto sa kanya. Gusto ko gawin yung para sa kanya ganito kasi ganito yung gusto ko dahil mama niya ako. Yun, ako yung nasusunod. Hindi pwedeng, hindi porket na makalolo siya, na favorite siya ng lolo niya, sila na yung masusunod. Hindi. Gusto ko ako. Gusto ko kami. Tapos dati, meron pa akong pag-iinarte na na kwento ko lang guys. Meron pang pag-iinarte dati na pag natutulog kami, gusto ni Sayon, lilipat siya sa lolo niya. Gusto niya katabi niya matulog yung lolo niya. Ngayon, ang inaaway ko si Papa P. Kasi, syempre, alam naman awayin ko yung lolo, diba? Yung lolo ko. Hindi. Ang inaaway ko si Papa P. Sinasabi ko, ibalik mo yun. Ibalik mo yung anak mo dito. Dito dapat natutulog yan kasi tayo yung magulang. Ganon yung ganap ko. Pwede, maghapon na nga sila magkasama eh. Kasi nilalaro ng lolo niya si Sayon. Tsaka nilalabas. Paghapon, lagi silang lumalabas para makapaglaro yung bata. Yun, lagi na silang magkasama. So, para sa akin, dapat paggabi, tulog na, kompleto tayong pamilya magkakatabi. Hindi dapat nandun sa lolo. Ganon ako. Kaya, yun lang yung mapagmamalaki ko na, which is hindi lang naman ako yung ganito. Maraming mga mami na ganito ka multitasking. Pero may mga mami din naman na yung iba, pabaya, hindi natin, alam kung anong mga reasons nila, kung anong pinanggagalingan nila, kung bakit sila ganon, kung masyadong busy talaga sila, or iba-iba naman ng mga mami. Tsaka tignan mo naman, love na love ko sila Sayon. Love na love din tuloy ako ni Sayon bilang isang mami. Diba na mas masaya ako nakasama ko sila kaysa nung mga panahon na dalaga ako. Kasi ngayon may direksyon na yung buhay ko. Meron akong inspirasyon. Kaya yun yung mapapagmalaki ko bilang isang ina ngayon. Oh my God! Wow! So, ayun nga guys, napakinggan nyo na yung mga kwento ko, tsaka mga sagot ko dun sa mga tanong. Simula nung dalaga ako hanggang sa nagkaasawa, nag-aaral ako hanggang sa nagkaanak. Sobrang saya ko guys kasi nakwento ko yung ko sa inyo. Mga karanasan, gano'n.
Pwede na! Maraming nagbago. Pero karamihan ng pinagbago ko dahil kasi yun sa mag-ama ko, sa pamilya ko ngayon. Kaya nga kahit maraming nagbago, okay lang sa akin. Yung gano'n, yung hindi na ako nakakatambay sa labas, hindi ako nakakapagbingo. Okay lang sa akin. Kasi masaya naman ako. Yan, hindi ako naboboring. Naiingayan ako sa bibig ko. Nagiging mimasor na ako dahil dyan sa sayo na yan. Nagbago ako dahil sa pagmamahal ko sa kanila. Gano'n. Kaya, salamat sa pakikinig guys sa mga kwento kong anik-anik na mga alaala ko sa buhay. Thanks for watching guys. Hanggang sa susunod na kwentuhan ulit natin. Ingat kayo. Paalam.